Nagbabala ang Health Department laban sa community transmission o pagkalat ng Mpox o dating monkeypox. Yan ay matapos makitaan ng sakit ang isang lalaking taga Metro Manila. Ayon sa DOH, hindi bumiyahe sa labas ng bansa ang nasabing lalaki. Nakaranas siya ng lagnat na sinundan ng butlig na nagtutubig sa mukha, likod, batok at iba pang bahagi ng katawan. Unang kaso ito ng Mpox sa bansa matapos muling ideklara ang sakit bilang global health emergency ng World Health Organization. Sabi ng DOH, hindi kailangang ibalik ang pagsusuot ng face mask dahil hindi katulad ng COVID na airborne na ipapasa ang Mpox sa pamamagitan ng close at intimate contacts. Nirekomenda ng DOH ang madalas sa paghuhugas ng kamay. Meron tayong Mpox pero hindi pa dapat tayo mabahala kasi nga yung COVID, napraning tayo kasi marami tayong uncertain at hindi alam. Yung Mpox, 1957 pa yata unang na-determine yan as an illness. And then, pabalik-balik lang. But it's also good na mag-ingat tayo. Umabot na sa mahigit 600 ang nasawi sa karahasan sa pagitan ng Israel at Hezbollah mula noong October 2023. Ang DFA hinihikayat ang mga Pilipino sa Lebanon na umalis na roon habang bukas pa ang mga paliparan. Saksi, si Ivan Mayrina. Kuha ito na ilalabas ng Israeli Army sa mga airstrike laban sa mga istruktura ng Hezbollah sa southern Lebanon. Sa panibagong insidente ng tensyon kanina, iniulat ng Israeli media na maraming sugatan sa cross-border fire. Sabi naman ng Lebanon, 2 patay sa South Lebanon dahil sa panibagong Israeli strike. Ditong weekend, 10 ang namatay, kabilang ang 2 bata sa Israeli airstrike sa lungsod ng Nabatye. Pawa mga Syrian ang nasawi na nagtungong Lebanon para makatakas doon sa kaguluhan sa kanilang bansa. Mahigit 10 buwan na ang tensyon sa pagitan ng Hezbollah at Israel, halos kasabay ng simula ng gyera sa Gaza. Uminit noon ang tensyon sa border nang magpakawala ng missiles ang Hezbollah laban sa Israel bilang pakikisimpatya sa mga Palestino. Lalo pang tumindi ang tensyon noong Hulyo nang tamaan ng rocket ang isang football pitch sa Golan Heights na teritoryo okupado ng Israel. 12 kabataan ang nasawi. Hezbollah ang sinisirito ng Israel pero itinanggihan ng grupo. Sa tala ng Agence France Press, mahigit 500 nang nasawi sa Lebanon, kabilang mahigit 100 sibilyan. 22 sundalo at 26 na sibilyan ang patay sa panig ng Israel. Sa kabuuan, mahigit 11,000 ang Pilipino sa Lebanon, karamihan na sa kabiserang Beirut na hindi apektado ng kaguluhan. Ito po. Pero sa ilang Pilipino nagtatrabaho roon, hindi na bago ang tumataas sa tensyon. Nay, anak, okay naman ako dito. Huwag kayong mag-alala kasi safe naman. Hindi naman po ako pababayaan ng aking employer at mga alaga. Pero ayon sa Department of Foreign Affairs, maaaring mukhang ligtas sa kanilang sitwasyon sa Lebanon. Pero inaabisuhan silang lumisan na habang bukas pa raw ang mga paliparan. Sa ngayon, 356 sa Pinoy na ang nakakauwi ng bansa at may mahigit 700 pa ang nagpahayag ng kagustuhang umuwi. Sakaling tuloy ang sumiklab ang digmaan, siniguro ng pamahalaan na may plano para sa sapilitang paglilikas. The other way is through the port, the northern port of Tripoli. I'm not referring to Libya. Yung port ng Lebanon, may port doon called Tripoli. Tapos we're going to, like we did sa Arab Spring, we're going to have to hire ships from European countries, maybe Greece or Cyprus, para dali doon. IOM, of course, will be of assistance, UN, and so forth. Isa pang, at saka pinaplano na yan. The other route nga is by land, but it will depend on the situation, meaning where the attacks are, no? So, we will see for that. Pero most likely by ship yan. Pwede rin tayo mag-charter from the Philippines, pero problema, sarado nga yung airport. Handa raw yung OWA, sabi ni Admin Ignacio, magpadala ng rapid response team. It's a school. It's like a educational facility. It's run by the LaSalle Brothers. Yeah, it's in Metin. It's in it's near Beirut naman, but it's up in the mountains na medyo ano. Usually that's the safest area. We are really looking at that school as the main shelter for the
Filipinos who would require our assistance. Ang mga uwing OFW mula sa Lebanon, makatatanggap ng 75,000 pesos mula sa DMW at 75,000 pesos mula sa OWA. Tutulungan din daw sila sa reintegration program para makapagtrabaho o makapaghanap buhay pag-uwi sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Ilang LGU ang nagsuspindi na napasok bukas dahil sa VOG o volcanic smog mula sa Bulkang Taal. Kabilang dito ang ilang bahagi ng Cavite, partikular ang mga bayan ng Alfonso, Amadeo, Silang, Kawi, Rosario, Indang, Maragondon, Tanza, Mendez, General Mariano Alvarez, Naik, Navaleta, General Emilio Aguinaldo at Magallanes at pati na ang mga lungsod ng 13 Martires, Cavite City, Imus, Dasmariñas, General Trias at Bacoor. Suspendido naman ang face-to-face classes sa Laguna o levels po yan mga kapuso, public and private. Gayun din po sa Candelaria, Quezon, pati na sa Binangonan, Rizal. Saksi, si Oscar Oida. Mahamog sa maraming lugar sa Batangas. Ang bumalot sa mga kalsada, volcanic smog o VOG mula sa Bulkang Taal. Sobrang baho ng usok. Napasok dito sa lalamunan. Meron din kahapon, kaya lang medyo may nahinang kahapon. Mas makakon ngayon, mas malala ngayon. Kakapanakit ng lalamunan, gawa na yung usok dyan ng bulkan. Kaya tatakot kami. Apektado nito ang mahigit 30 bayan at lungsod batay sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Kabilang mga bayang nakapalibot sa bulkan, kung saan suspendido na ang face-to-face classes at distance learning muna ang ipinatupad. Yung 31 po natin out of 34 municipalities that we have, apat po ang cities doon. Alam naman po natin sa ngayon na ang hangin po talaga ay napakahinap. Nangyari ang VOG dahil sa ibinubugang volcanic gas ng Bulkang Taal na natrap sa himpapawid kaya humalo sa hamog. Mabagal yung hangin, kaya yung VOG na na-observe natin sa Batangas ay dahil po of the slowing state which prevented yung sulfur dioxide from dissipating quickly. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, binibigyan ng authority ang mga apektadong paaralan sa Calabarzon at Metro Manila na magsuspindi ng physical classes kung walang abiso mula sa LGU. Pwedeng mag-shift sa alternative learning modalities tulad ng modular at online learning. Pero ayon sa PHIVOLCS, hindi VOG ang nakaaapekto sa Metro Manila, kundi epekto ng local pollutants na pinalala ng mabagal ding hangin. Pareho ito sa nagpalala sa VOG sa Batangas. Kasi mabagal po yung hangin natin, hindi po makaangat, hindi lang sa Batangas but also in Metro Manila. Mabagal yung hangin that prevented the local pollutants from dispersing vertically and causing them to stay at lower level. Paalala ng DOH, kapag may smog o VOG, iwasan muna ang paglabas. Isara ang mga pinto at bintana, takpan ng ilong at magsuot ng N95 face mask at uminom ng maraming tubig. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi. Sa unang pagkakataon, isinalaysay ni Sandro Mulak sa Senado ang umano'y sexual harassment sa kanya ni na Richard Cruz at Jojo Nones. At sa gitna po ng pagdinig, ipinakontempt si Nones. Saksi, si Mab Gonzales. 3:59 a.m. Sa pamamagitan ng video conferencing humarap si Sandro Mulak sa pagdinig sa Senado ukol sa mga alegasyon ng sexual harassment sa media industry. Ikwinento niya na matapos ang kanilang text exchange ng inirereklamo niyang independent contractor ng GMA Network na si Jojo Nones, nagpunta siya sa kwarto nito sa isang hotel sa Pasay noong madaling araw ng July 21. Pagdating sa kwarto, inabutan daw ni Sandro si Nones, kasama ang isa pa niyang inirereklamo na si Richard Cruz. Lasing na umano si Cruz at nakahiga sa kama. Binigyan daw ni Nones si Sandro ng wine. Nang tanungin kung ano ang sumunod na nangyari, nagdalawang isip si Sandro na sumagot. What else did he offer you? I don't know po kung pwede ko po sabihin yung buong details kasi it's really sensitive. Sige na, sabihin mo na. Your Honor, with all due respect po, as mentioned po kanina kay Senator Padilla, hindi pa po natatanggap ng kabila yung... Oh, you want to have it in an executive session? Pag hindi natin tatapusin to,
Ahaba ng ahaba ito. You're wasting our time here eh. Magsasalita ba kayo? Hindi. Kundi, alis na ako rito. Nagpaunlak din kalaunan sina Sandro ng executive session kasama ng mga senador. At pagkatapos nito, kanya nang idinetalye ang mga sunod na nangyari. Ayon kay Sandro, meron daw pinasinghot sa kanyang droga si Nones. Sisingutin po lahat gamit po yung 500 peso bill. Inutusan ka niya ni Jojo para suminghot. Ganun ba? Suminghot ba tawag yun? Hindi Yes, mahigpit po, yun eh. Ilang beses ka sinabihan ng suminghot? Mga 3 times po, Your Honor. Tuloy-tuloy ang pag-inom mo ng wine. Hanggat malasing ka. Nanghina ka ba? Yes po, Your Honor. Nung pinapasinghot ka nitong dalawa, ano nararamdaman mo? Were you high? Nanghina ka ba? Namanhid po ako, Your Honor. You lie down in the bed. Am I correct? Hindi po ako nag-lie down. Hinila po ako sa bed. Sino nang hila sa'yo sa bed? Jojo Nones po. Tumanggi na si Sandro na magdetalye sa nangyari. Pero meron pa raw sinabi sa kanya si Nones. Totoo ba? Based on my investigation, sinabi sa'yo, Sandro, ni Jojo Nones, what happened here stays here. Yes po. Sino Yes, nagsabi Your nun? Si Jojo Nones po, Your Honor. You were sexually harassed. Correct? Yes po, Your Honor. Sina Nones at Cruz, mariin ang pagtanggi sa mga sinabi ni Sandro. You deny? Yes po, Your Honor, we deny allegations po. Ano ginawa niyo sa bata? Wala po kaming ginawang masama kay Sandro, Your Honor. Ano nga ginawa niyo? Doon nandun siya. Wala po, Your Honor. Really? Nagkwentuhan, we Really? played music, we socialized, Your Honor. Your Honor, hindi po totoo yun. Hindi na kayo naawa sa bata? Your Honor, with all due respect, please don't judge us. Hindi pa po kami convicted sa case. The case No, but has you're just lying. been filed po. We are not I'm lying not po, Your judging you, Honor. you're lying. We're also just defending our side. Itinanggi rin ni Nones at Cruz na nag-alok sila ng donasyon sa charitable institution na mapipili ng pamilya Mulak. Bagay na inalmahan ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada dahil taliwas-an niya ito sa mga affidavit ng biktima pati ng witness na si GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Kaya naman ipinakontempt na siya ng Senate Committee on Public Information and Mass Media. I move that he be cited in contempt. There is a motion to cite Mr. Jojo Nones in contempt. Without any objection, the motion is approved. So ordered. Dahil dito, idinetain si Nones ng Senado. Napaiyak naman sa pagdinig ang singer na si Gerald Santos nang ilahad na biktima rin siya ng rape noong 2005. Ako po ay na-rape po. Na-rape? Na-rape po ako, Your Honor. Yung musical director? Yes po. I was only 15 years old at that time, Your Honors. So wala po talaga akong lakas ng loob. Nung mangyari po yung pang-abuso po sa akin, wala po akong lakas ng loob talaga. Contestant pa lang po ako noon. May power talaga po siya over us, over me. Kaya hindi ko po nasabi talaga agad. Naghain daw ng kaso sa GMA Network si Gerald 5 taon matapos ang insidente. Base sa dokumentong hawak ni Estrada, sinuspinde at inalis ng GMA ang sangkot ng musical director. Pero sabi ni Gerald, naramdaman umano niya na naapektuhan na ang career niya. Ang musical director po na ito ay connected po sa mga ibang executives po dun sa loob. So, ako po ay napag-initan po dun sa loob. So kahit na, kumbaga, naalis nga po siya, naalis din po ako sa network. Sa huli, nagpa-release sa GMA Artist Center si Gerald at lumipat sa ibang network. Siniguro naman ng GMA Network na hindi ito kailanman nag-cover up ng sexual harassment sa kumpanya. Patuloy rin daw ang investigasyon sa kaso ni Sandro at nasa preventive suspension ang dalawang akusado. GMA has had a policy against sexual harassment. And we have been strict about it. Again, we have never covered up any incident of sexual harassment. If they say that the department is not acting on it, they can go directly to legal, to HR,
or the office of the President. So there are different avenues, Mr. Chair. So we do not encourage any form of cover-up. Okay? In fact, if there is someone that is covering up the matter, we also file an administrative case against them. Naninindigan ng GMA Network laban sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Sa isang pahayag, sinabi ng GMA na hindi nito kinukonsinti ang anumang uri ng pang-aabuso sa mga artista, personalidad, empleyado, independent contractors at iba pang stakeholders nito. Alinsunod dito ang naging aksyon ng network matapos nitong matanggap ang formal complaint ni Gerald Santos noong 2010. Agad nagsagawa ng investigasyon at matapos nito ay agarang ding ipinatupad ng network ang nararapat na parusa sa inakusahan. Tinerminate ng GMA ang kontrata ng inakusahan at hindi na rin siya muling kinuha o binigyan ng trabaho pagkatapos nito. Ngunit ang nilalaman ng formal complaint na inihain ni Gerald noong 2010 ay naiiba sa akusasyon niya ng rape na binanggit niya sa Senado. Ngayon lang din nakarating sa kaalaman ng pamunuan ng GMA ang bagay ni ito. Nais ding linawin ng GMA ang naging pahayag ni Gerald na natanggal siya sa network. Siya mismo ang humiling ng early release mula sa kanyang management contract noong 2010 na pinagbigyan ng GMA. Sa parehong taon ay agad din siya lumabas sa ibang TV network. Dagdag pa rito, sumubok ding bumalik si Gerald sa GMA matapos ang kanyang kontrata sa TV5 noong 2013. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez ang inyong saksi. Inalmahan ni Second Gentleman Attorney Manassas Carpio ang pagdawit sa kanya ni dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban sa 6.8 billion pesos na shabu shipment noong 2018. Ayon kay Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, halatang walang basihan, malisyoso at walang katotohanan ang mga alegasyon noong Biyernes. Anya, tiwala siyang mababatid ng mga mababatas na politika ang motibo sa mga pagdiin ni Guban sa kanya at sa bayaw niyang si Congressman Paulo Duterte. Ipinunto rin niyang mismo si Guban na ang nagsabi noon na gawa-gawa lang ang mapayag niya sa isinuting mga affidavit sa Senate inquiry at court proceedings. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.